Nako, mga sangkay nagkakabukingan na. May nadiskubre daw mga sangkay na isang masamang plano laban po sa presidente ng Pilipinas na si BBM. Nako, ano kaya ito? What's up mga sangkay? This is me. Again, I'm back for another video. Bago tayo magsimula, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa baba ng video na to makikita nyo po mga sangkay. Check nyo ngayon yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yung subscribe, tapos pindutin nyo yung bell, at pindutin nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, 1.21 million subscribers na po tayo. Padami po tayo ng padami. So, dapat kabilang ka dito mga sangkay kung lagi ka pong nanonood dito sa ating channel. Sa mga nanonood po sa Facebook, huwag kayo magpatalo. Siyempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, may balita mga sangkay na may masamang plano daw po kay BBM. Ano ba ito? Tingnan po natin mga sangkay itong balita. Sabi po kasi dito, pagpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos, pinaplano umano ni dating Presidente Duterte. Ayon po ito kay Trillanes. Hindi ko alam kung gaano katotoo ito, mga sangkay. Pero ako base po sa mga nakikita kong galaw ngayon sa politika. 'Di ba may ano ba tawag doon? May isog rally ba 'yan? Habang nakikita ko 'yan, mga sangkay, nag-a-analyze po ako sa sitwasyon na bakit kinakailangan gawin iyang maisog rally. Hindi kaya 'yan po yung unang hakbang para patalsikin si Bongbong Marcos? Alam niyo, ito ang problema sa Pilipinas, mga sangkay. Yung agawan po ng kapangyarihan. Wala po. Halos karamihan sa politiko, mga sangkay, gutom sa kapangyarihan. Yan po ang nangyayari. At alam niyo, mga sangkay, kung ganito po ang ganap sa ating bansa, hindi tayo makakampug, hindi po tayo makakapag-move forward. Kasi nagsisiraan, nagwawasakan ng mga pangalan, mga sangkay, instead na magtulungan. Ngayon, itong balita. Ginagapang daw ang mga senior na opisyal ng PNP para talikuran at mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos. Okay, senior official daw po ng mga PNP. Ibig sabihin, yung mga dati. Yung mga, na po ito? Mga nag-retire na or mga nasa pwesto pa rin. Again, ako po ay neutral sa pagkakataong to, mga sangkay, pagdating sa politics. Wala pa akong kinakampihan sa dalawa, Duterte side and Marcos side. Pero, kaklaro ko lang na pro-government po ako. Dahil hindi ko po kaya maging anti-government, dahil biblical po na sinabi ng Biblia na magpasakop po tayo sa mga namumuno. Okay? Ngayon, mga sangkay, ano itong planong masama kay Bongbong Marcos? Yan pong siniwalat ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Dagdag pa niya, si dating Pangulong Rodrigo Duterte raw ang may pakana dahil baka umano-maunahan siya ng ilalabas na raw na arrest warrant ng ICC. So, ibig sabihin, kaya may maisog rally dahil po sa ICC. Pero alam nyo, guys, si BBM, di ba? Klinaro naman ni BBM na wala po siyang balak. Unless, siguro, kung kinakailangan na. Kung sobrang pasaway na. Kasi, si Duterte, panay banat eh. Walang preno yung bibig eh. Diba? Ganun po ang nangyayari, mga sangkay. Ito lamang ay nakikita ko na medyo off tayo sa ganyan. Baga, sana, naalala ko tuloy si Inoy Aquino after po ng matapos ang kanyang termino na nahimik na hanggang sa tuluyan na talagang manahimik ng malala. Alam niyo na po ang nangyari kay former President. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Umugong na naman ang umano'y planong pagpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos. At ang itinuturong may pakanaraw niyan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ilang beses nang nakairingan ni PBBM. Actually, hindi po nakairingan. Kasi pag sinabing nakairingan, parang nag-aaway po sila. Sinasagot siya ni BBM na may mga patutsada. Wala pong ganun si BBM. Diba? Nakita nyo naman mga sangkay kung bumabanat po itong si BBM. Kung ako nga niyan, ako, presidente, nasa kapangyarihan siya eh. Hawak niya siya yung commander-in-chief. Di ba? Ako niyan, gaganti ako. Presidente ako, bakit mo ako ginaganyan? Pero hindi, iwan ko, mga sangkay. Ayaw niyang sumagot ng medyo matapang eh. Di ba?
Hindi ko alam kung anong hugot ni Tatay Digong. Pero ang tingin ko dito yung ICC, parang kabadong-kabado po siya. Eh, ito lang naman nakita ko sa problema sa side nila Digong. Okay. Of course, meron din po akong komento sa side nila BBM. No, kung tutuusin, meron din po tayo mga komento tungkol dyan. Pero ito rin yung nakikita ko kay Digong. Okay, kay Tatay Digong. Ang nakikita ko parang nasanay po sila na sila ang may hawak sa kapangyarihan. Na gusto nila kung ano ang naiisip nila, kung ano ang kanilang nakikitang solusyon, yun ang gagawin ng presidente. Kahit hindi na po sila ang nasa panunungkulan. Ganun po mga sangkay. Ano nga sila? Parang ang dating parang bossy. Wala na sa pwesto pero parang astang nasa pwesto pa rin. Parang ganun. Yan daw ang nakarating na impormasyon kay dating Senador Antonio Trillanes. Sinusubukan na raw mag-recruit ng mga aktibong senior members ng PNP para sa nilulutong destabilisasyon pero wala pang umuoo. Eh bakit naman yan gagawin ng dating Pangulo? Straightforward power grab. Ngayon lang, ang nadagdag lang. Ako mga sangkay, hindi rin ako sigurado sa kredibilidad nitong si Trillanes because kilala naman po natin yung dating senador, no? Alam po natin kung tingnan po natin. Ako, nakikita ko ang side, mga sangkay. Mukhang totoo kasi may maisog rally. Kung wala sanang maisog rally, hindi ako maniniwala. Pero, di ba, wala pa nga pong campaign season, pero parang pangangampanya na po ang ginagawa. Dapat nga hindi po pinapayagan ng pamahalaan yan dahil parang ginagamit po na platform itong maisog rally para kunwari, kahit wala pong campaign naman talaga, pero parang ganun na rin eh. Nangangampanya po sila sa tao eh. Huwag niyong suportahan yung ganito. Huwag niyo pong, alam niyo mga sangkay, wala na pong pinagkaiba sa mga nasasapawan na po nila yung mga ginagawa ng mga nagrarally talaga, yung mga binabayaran ng mga rallyista. 500. Ang dimension is kung magpa-power grab sila after June 30, pwedeng mag-re-election si Sara Duterte. Assuming it was done through an impeachment or yung withdrawal of support, kagaya yung ginawa ng EDSA 2. But if it's a straightforward people power or coup, naniniwala ang pauupuin nila si Duterte mismo. Bukod sa gusto raw makabalik sa kapangyarihan ng kampo ni Duterte, posibleng kung hindi nila mapapabagsak si Pangulong Marcos, baka raw sila ang sa kulungan bumagsak. Ayon kay Trillanes, inaagapan ng arrest warrant kay dating Pangulong Duterte na ilalabas na raw sa Hunyo o Hulyo. Nako, ayan na. Pero ang tanong kasi dito, gagalaw kaya ang otoridad natin laban kay Duterte? Kasi ayaw po ni BBM di ba? Ayaw po ni BBM sa ICC. Ng International Criminal Court o ICC, kaugnay ng madugong drug war ng sinasabing Davao Death Squad. Uunahin daw si Digong, pagkatapos ay ipaaresto na rin sina Senador Ronald Bato de la Rosa, Bongo at Vice President Sara Duterte. Ewan ko mga sangkay, bakit nasali din to mga to? Kaya ako mga sangkay, hindi ako masyadong naniniwala kay Trillanes, no? Parang saktuhan lang talaga. Kasi minsan talaga high na high po yung yung mga sinasabi. Yung sobra na pong parang imagination. Matasali po dito yung iba. Ulitin ko, neutral po ako dito sa politika na ito mga sangkay dahil alam nyo naman, ang gulo ng politika, ay nako po. Sabi ko nga sa inyo, wag po kayo maging panatiko sa mga politicians. Maging panatiko kayo kung may magaganda po silang ginagawa. Pero sa kanila lamang pong mga project. Hindi po yung sa tao. Dahil pag sa tao, mga sangkay, nako po, masasaktan ka lang, sinasabi ko sa inyo. Tanging si Trillanes lang ang nagsasabi niyan at wala pang kumpirmasyon sa ICC. No comment pa sina VP Sara at Go. Pero si De La Rosa bumuelta at hinamon pa ang dating senador. Ayan na. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Ayan na. Sabihan mo. Sige ka lang, ngak-ngak dyan ang ICC. Sige. Go ahead. Alam niyo, nakikita kong problema minsan kay Bato, masyado siyang
emotional lagi kapag ka mayroong problema, diba? Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Pati ang isang kongresista may birada rin kay Trillanes. Naman natin, sabi nga nila si dating Senator Trillanes, pambansang Marites, no? So, napaka unfair naman dun sa mga general na sinasabi niya, no? Na nasangkot na naman ang ating military, ang ating PNP. Sana wag na lang idamay sa mga Marites na ganito, lalong-lalo na kung wala namang ebidensya. Wala pang direktang pahayag ang dating Pangulo pero nauna nang sinabi ng kanyang dating tagapagsalita na si Harry Roque na sinira ni Pangulong Marcos ang UNITEAM dahil sa kanyang mga pahayag tungkol sa ICC. Ito itong si Harry Roque, isa pa po itong pambansang Marites eh. Wala namang pahayag na makikipag-isa na o makikipagtulungan na itong si BBM sa ICC. Lagi nga po natin naririnig, hindi siya papayag eh. Paulit-ulit ko na lang daw sinasabi ito, sabi po ni Bongbong Marcos. Itong sinasabi po ni Harry Roque ay imagination na lang po niya. Ilang beses nang giniit ni PBBM na di siya papayag na mag-imbestiga sa Pilipinas ang ICC. Oh, diba? Ilang beses na. Tapos si Harry Roque, si BBM daw po, itong si Bongbong Marcos ang sumira sa UNITEAM dahil siya daw po ay parang nakipag-alyansa na sa ICC, parang ganun mga sangkay. Pero ito sinabi ni BBM mo, March 2023. Ayun, sinabi niya, we do not recognize the jurisdiction of the ICC. Ganun din po, November 2023. Pero nabanggit niya rin nung nakaraang taon na pinag-aaralan ng pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Ang dating Chief Legal Counsel naman ni Duterte na si Salvador Panelo, Eto mga sangkay, sinabi niya ito noon, pinag-aaralan, pero pagdating po ng 2024, nabanggit na naman niya na, hindi ako papayag na pumasok ang ICC. Diba? Sa ICC. Ang dating Chief Legal Counsel naman ni Duterte na si Salvador Panelo, tinawag na kasinungalingan at kalokohan ang mga pahayag ni Trillanes. Gusto lang daw ng dating senador ng publicity dahil hindi na siya relevant sa politika. Okay, yun na nga ko mga sangkay. Hindi po natin talaga maano yung sinasabi ni Trillanes. Pwedeng may distab, no? Pero ang ginagamit, pwedeng ito pong maisog. Itong ginagawa nila ngayon mga sangkay. Dahil ang tingin ko talaga dito, parang gutom po sila sa kapangyarihan eh. Diba? Masyado pong uhaw. Alam nyo, hindi po nila kayang may namumuno na iba. Parang ganun po yung dating. Gusto nila kung ano ang kanilang inaiisip o sasabihin. Yun yung susundin ng palasyo, ng presidente. Kung ano yung kanilang foreign policy, yun lang dapat ang masunod. At hindi yung foreign policy ni Bongbong Marcos. Hello, iba na po presidente ngayon. Diba? Sabi pa ng Biblia, magpasakop tayo. Sino po yung namumuno sa pamahalaan? Well, ano po ang inyong komento tungkol dito? Kayo ba ay naniniwala tungkol po dito sa sinasabi ni Trillanes na masamang pinaplano kay Bongbong Marcos? I-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion. And now guys, I invite you, mayroon po akong Facebook group. Ito po ay Hukbong Solid Sangkay. So, exclusive lamang po ito sa lahat ng mga Solid Sangkay. Hanapin nyo po ito sa Facebook, okay? Then mag-join group po kayo, but make sure na makakapag-sagot kayo sa lahat ng tanong dito para madali po kayo makapasok. So, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.